edukasyon! Iskolan ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Ngayon ay lumalaban! Iskolan ng bayan! Yan ang panawagan ng mga kabataang mag-aaral mula sa mga state university na nagprotesta sa batasan bunsod ng anomalya sa flood control projects at kakulangan sa mga pondo ng mga pangunahing sektor sa bansa, lalo na ang krisis na kinakaharap sa edukasyon. Sa lahat ng mga walang hiya, isuri ninyo ang mga ninakaw ninyo! Bawat piso na ninakaw ninyo ay ninanakawan ninyo ng kinabukasan ang mga kabataang estudyante! Sa nasabing protesta, kanilang ipinapanawagan ang epekto ng katiwalian sa mga estudyante. Anila ang budget sana na nagamit para sa mga silid at pangailangan ng kabataan ay nagdulot ng kakulangan sa suporta, lalo na ang hindi pagkakaroon ng maayos na library ng kanilang pamantasan. Kakulangan sa urgency mula sa contractors nito na DPWH din dahil magkakaroon ng Memorandum of Agreement and Understanding ang UP system with DPWH para gumawa ng iba't ibang mga projects. So kabilang dyan ang Student Union Building, kabilang dyan ang Faculty Center, yung University Library namin sa UP Diliman, ilan lamang sa mga infrastructure na talaga hindi nagagamit ng mga estudyante ng maayos dahil patuloy kami kinokorap or pinabagal ng proseso dahil sa DPWH. Kanilang ipinabatid na sila'y kumakatawan sa mga guro at kawani ng mga pamantasan na umano'y pinagkakaitan sa nararapat na pondo ng bayan at naipupundar lamang sa mga maanomalyang proyekto na kanilang tinatawag na fraud control. Anila kinakailangan ang agarang pananagot ng mga tiwaling kawani at huwag nang patagalin pa ang investigasyon dahil ito'y nagdudulot lamang na mabaliwala ang nararapat na pondo sa pampublikong edukasyon. Dito kanilang binahagi na ang 12.7 billion pesos na proposed budget ng Polytechnic University of the Philippines ay ginawang 3.6 billion pesos kung saan halos 71% ang kaltas at ito'y tumataliwas sa pangakong libreng edukasyon. Ayon sa kanila, patuloy pa rin ang korupsyon dahil sa sabuatan ng mga tiwali kung bakit nakakalusot ang anomalya. Hangarin nilang mapanagot ang bawat isa rito upang matugunan ang sektor na kumakaharap ng krisis sa bansa. Sabi niya noong SONA 2025, no, mahihiya naman kayo para sa mga contractor, no, na ayan, meron mga flood control projects, no, mga kongresista. Pero kung titignan natin, no, ano ba ang ginagawa niya? Ano ba ang pangunahing ginagawa niya, no, para panagutin, no, yung mga corrupt na politiko, no? Moreover, no, paano yung ginagawa niya para panagutin, no, yung pinsan niyang si Martin Romualdez? Kanilang panawagan na hindi lang ito para sa karapatan sa libreng edukasyon, kundi para na din mapanagot ang mga sangkot sa issue ng korupsyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.